Isa ka lang namang ordinaryong tagakatay ng isda, pero sa isang hiwa lang, kaya mong hatiin ang isang dambuhalang bato. Kahit ang dumadaang kulog at kidlat ay kaya mong hatiin. Dahil sa loob ng 20 taon mula nang mapunta ka rito, nalampasan mo na ang sukdulan ng iyong lakas. Para hindi malantad ang iyong tunay na kakayahan, pinili mong manatiling tahimik hanggang sa maging pinakamalakas ka sa buong mundo. Pero isang araw, dinala ng nobyo mo ang isang lalaking marangya ang kasuotan. Sa harap mo, Lu Chen, hindi na tayo para sa isa't isa. Si Tian Hao ay isang mandirigma na nasa ikalawang antas. Siya lang ang makapagbibigay sa akin ng seguridad na kailangan ko. May 100,000 sa card na to. Ang password ay birthday ko. Kunin mo na to at gastusin. Habang sinasabi yan, kinuha ni Lin Jiao ang isang bank card. At parang limos na inihagis ito sa sangkalan. Sinulyapan mo ang bank card sa ibabaw ng sangkalan. Tapos, tiningnan mo ang papalayong likod ni Lin Jiao. Isang mandirigma na nasa ikalawang antas, ha? Pasensya na, 2 taon na ang nakalipas mula nang maging isa akong mandirigma na nasa ikatlong antas. Siguro panahon na rin para lumabas at magpakita. Kinaumagahan, hindi ka pumasok sa trabaho mo sa supermarket. Sa halip, nagsuot ka ng formal na damit at nagpunta sa isang gusali ng Secret Realm Exploration Bureau. Magandang araw, narito ako para mag-apply bilang Secret Realm live streamer. Pero nang makita ng babae mula sa HR kung gaano ka kabata, sinuri ka niya mula ulo hanggang paa. May kaugnay na karanasan ka ba? Nang marinig ito, mahinahon kang sumagot. Ako ang pangunahing tagakatay ng isda sa seafood section ng Xiaopanglai Supermarket. Champion sa Fish Market Skills Competition sa loob ng 20 magkakasunod na taon. Pagkarinig nito, napakunot ng noo ang babae. Hindi sapat na marunong ka lang magkatay ng isda. Hindi ka umimik. Hinugot mo lang ang espadang Yuchong at iwinasiwas ito. Nakita ito ng babae at nagpakita siya ng pagkainis. Akmang magsasalita na sana siya. Nang makarinig siya ng isang lagutok. Kasunod nito ang malinaw na tunog ng isang bagay na nababasag. Biglang nagkabitak-bitak ang marmol na sahig ng bulwagan. Lumitaw ang napakadilim na lupa sa ilalim nito. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng tao sa bulwagan. Isang bitak ang bumukas sa kanilang paanan na umabot hanggang sa labas ng bulwagan. Hindi bababa sa 20 metro ang haba. Pero ang nakapagtataka, walang ni isang gallows ang mga taong nakatayo sa ibabaw mismo ng bitak. Halos magkasya na ang isang itlog sa pagkakanganga ng babae. Kung isa lang siyang ordinaryong mandirigma, hindi sana siya ganito kagulat. Pero nagawa niyang magpakawala ng enerhiya ng espada mula sa malayo. Malinaw na ito'y kakayahan ng isang 4th rank Grandmaster. Isang bagay na mga Jin martial artist lang ang kayang gawin. Matagal bago siya natauhan, nahirapan siyang lumunok ng laway. Pautal-yutal niyang sinabi, susumunod. Sumunod po kayo sa akin. Dadalhin ko po kayo sa ating Deputy Director. Ilang sandali lang. Dinala ka niya sa opisina ng Deputy Director. May isang lalaking nakatayo sa tapat ng bintana. At sa sofa sa tabi niya, may nakaupong isang magandang dalagita. Nang marinig niyang may pumasok, itinaas ng dalagita ang kanyang mga matang parang sa isang USA. Ang malalaki at maniningning niyang mga mata ay kumurap-kurap habang nakatingin. May bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata. Magalang kang nagtanong sa kanila. Magandang araw. Gusto ko sanang mag-apply bilang Secret Realm live streamer. Ano po ang kailangang pagsubok? Humarap ang lalaking nasa tapat ng bintana. May suot siyang salamin na gold rim. Kalmado niyang sinabi, simple lang. Kailangan mo lang ipasa ang martial artist assessment. Abala ang director. Dito mo na gamitin ang pinakamalakas mong atake at tamaan mo ko. Nang marinig mo yun, nilaybot mo ng tingin ang opisina. Nag-aalangan ang tono mo. Sigurado ka bang dito ko gagamitin ang pinakamalakas kong atake? Ang babae mula sa personnel department na nakatayo sa gilid. Napabuka ng bibig na parang may sasabihin, pero nag-atubili. Naging napakakakaiba ng itsura ng kanyang mukha. Bahagyang napangiti si Suzewa. Itinulak niya ang salamin sa kanyang ilong. At puno ng kumpiyansang sinabi, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-atubili. Dahil ako, ang inyong director, ang nagsasabi sa'yo. Pero hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin. Isang malamig na liwanag ang dumaan na parang kidlat. Agad na napatingala si Suzewa. Sa isang iglap, para bang nanigas ang dugo sa buo niyang katawan. Isang nakakakilabot na lamig ang biglang umakyat mula sa kanyang sakong hanggang sa kanyang ulo. Pakiramdam pa niya'y nakikita na niya ang lola niya sa tuhod na kamakaway sa kanya. Sa gitna ng kawalan, sunod-sunod na di nakikitang enerhiya ng espada ang nagsalubong. Hanggang sa mabuo ang isang dambuhalang espada na may nakakatakot na aura. P** naman. Hindi na napigilan ni Suzewa ang kanyang pagiging kalmado. Enerhiya ng espada na nagkakaroon ng anyo. Ang binatang ito isa palang 4th Order Grandmaster. Samantalang siya ay isa lang hamak na 3rd Order Condensing Gang Martial Artist.
Sa harap ng ganito kalakas na kapangyarihan, wala siyang kalaban-laban. Paano siya lalaban? Nang iwinasiwas ang espada, ang buong opisina ay para bang niyugyog ng isang dambuhalang kamay na hindi nakikita. Nagkaroon ng mga maliliit na lamet sa pader, na para bang hindi na nito makayanan ang matinding enerhiya ng espada. Hindi na nagatubili pa si Suzewa. Ipinagsalikop niya ang kanyang mga kamay sa dibdib. Isang manipis na layer ng mapulang-pulang enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Sinusubukang gamitin ang huling panangga para protektahan ang sarili. Sa sumunod na sandali, isang nakakakilabot na sigaw ang biglang umalingaw-ngaw. Para siyang saranggolang naputulan ng tali, diretsyong tumama sa pader. Matapos bumakat na parang nakadipa sa pader, dahan-dahan siyang dumausdos pababa. Kitang-kita ang gulat sa mukha ng babae mula sa HR. Mabilis siyang tumakbo para alalayan ang balikat ni Suzewa. Kahit si Su Xiaonuan sa gilid ay namutla rin. At makikita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, magulo ang buhok ni Suzewa. May bahid ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Miserable ang kanyang itsura. Saan na napunta ang kumpiyansa niya kanina? Tandaan mo, sabihan mo ako kaagad ha. Sa sandaling iyon, nakatayo ka habang hawak ang iyong espada. At muling nagtanong, nakapasa na ba ako sa pagsubok? Kailangan pa ba nating ituloy? Si Suzewa, na napasalampak sa sahig, ay walang tigil na umiling. Ang salamin niyang gold-rimmed ay kanina pa tumalsik kung saan. Huwag, 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 boss. Nakapasa ka na. Pumasok ka na sa mystical domain. Alam na alam niyang kung hindi lang nagpigil ng 8 kaparehong lakas ang kalaban. Malamang ay nasa ospital na siya ngayon. Baka nga sumunod na siya sa kanyang lola sa tuhod. Sa kabilang buhay, hindi iyon imposible. Nang makita ni Su Xiaonuan ang kaawa-awang itsura ng kanyang kuya, hindi niya napigil ang mapahagikjet. Pagkatapos, tumingin siya sa matikas mong tindig habang pasa ng espada. Bigla na lang niyang naramdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Para bang may isang maliit na USA na nagwawala sa kanyang dibdib. Hanggang sa makita kanyang umalis. Saka lang nagpumilit bumangon at umupo si Suzewa. Saan nanggaling ang halimaw na to? Kahit na medyo lamang ako sa kapugian. Pero mas malakas siya ng ganito kalaki. Paano ba siya nag-e-ensayo? Siya ba ay tagapagmana ng isa sa mga sinaunang pamilya ng martial arts? Napakunot noo si Suzewa. Dahil sa pagkakaalam niya, sa buong Tianshui City, wala pang 10 rehistradong Grandmaster. At ang pinakabata sa kanila ay 40 anyos na. Maliban sa mga tagapagmana ng mga sinaunang pamilya ng martial arts, wala nang ibang maisip si Suzewa kung sino pa ang makakaabot sa level ng Grandmaster sa ganito kabatang edad. Pero, isa rin itong biyaya mula sa langit. Dahil sa kanya, makukuha ko na ang pagkilala ni Papa. Kinabukasan, 1:00 ng hapon. Naglagay ng mga cordon line sa paligid ng silangang suburb ng Tianshui City. 12 ng sundalong armado ng mga baril at totoong bala ang mahigpit na nagbabantay. Kasabay nito, halos lahat ng mamamayan ng Dragon Country ay nakatutok sa live broadcast ng ekspedisyon sa mystical domain na inorganisa ng gobyerno. Sa harap ng kamera, ang napakagandang host na si Wang Sisi ay may matamis na ngiti. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga minamahal na manonood. Ako ang host na si Wang Sisi. Nitong nakaraang taon, sa buong bansa natin ay may lumitaw na mga mahiwagang lugar. Ilang mamamayan na aksidenteng napasok dito ang nasawi, na nagdulot ng takot sa mga tao. Mga sinaunang martial artist ang papasok sa mahiwagang lugar para mag-explore. Ang ekspedisyong ito ay isasagawa sa pamamagitan ng live broadcast, para ipakita ang lahat ng panganib sa mahiwagang lugar at ang lakas ng mga mandirigma ng ating Dragon Country. Kasabay ng pag-ikot ng camera, 9 na mandirigmang nakahanda ang nakatayo sa isang tabi. Sila'y may matangkad at may pandak, may mga lalaki at babae. Mayroon pang ang ubanin na ang buhok, at matalas ang tingin na matanda, pero ang kanilang mga ekspresyon ay pare-pareho. Lahat sila ay bahagyang nakaangat ang baba. Mayroong isang pakiramdam ng pagiging superior sa kanilang mga mukha na para bang wala silang kinikilala. Tila ba ipinanganak silang nakatataas sa lahat. Ang mga ordinaryong mamamayan na nanunood sa labas ng police line ay kanya-kanyang inunat ang kanilang mga leeg. Puno ng inggit at paghanga ang kanilang mga mukha. Sa gitna ng mga tao, ang eleganteng nakabihis na si Linji Yao ay nakatingin din ng may pagmamahal kay Liu Tianhao, isa sa 9 na mandirigma, habang si Liu Tianhao naman ay bahagyang umiti lang. Isang matipid na ngiti na naging dahilan ng tilian ng mga babae sa paligid. Naramdaman ni Linji Yao ang mga tingin ng inggit mula sa paligid niya. Lumitaw ang pagiging kampante sa kanyang mga mata. Sa kanyang isip, mas lalo siyang nagpapasalamat sa sarili dahil sa napakatalinong desisyon na ginawa niya noon. Tanging isang malakas at gwapong mandirigma tulad ni Liu Tianhao
ang makapagbibigay sa kanya ng seguridad na gusto niya, at dalhin siya sa buhay na kanyang pinapangarap, habang si Lu Chen ay isa lamang hamak na tagakatay ng isda. Kahit pa magkatay siya ng isda habang buhay, hinding-hindi niya makakamit ang katulad ng kay Liu Tianhao na posisyon at karangalan. Lalo namang hindi maibibigay sa kanya ang kinabukasang gusto niya. Di nagtagal, natapos na ng babaeng host na ipakilala sila isa-isa. Tiningnan niya ang script sa kanyang kamay, pero bahagya siyang kumunot ng noo. May bahid ng pagtataka sa kanyang mukha. Hindi ba sabi 10 martial artists lahat? Bakit kulang ng isa? At sa sandaling iyon, isang boses ang narinig mula sa labas ng police line. Nakita kang dahan-daang naglalakad papalapit. Excuse me, makikiraan. Nang marinig ni Lin Jiao ang pamilyar na boses na iyon, biglang nanigas ang kanyang katawan. Kasunod nito, bumakas ang pagkasuklam sa kanyang mga mata. At malakas siyang nagtanong, Lu Chen, hindi ba't sinabi ko na sayo? Huwag mo na akong guluhin. Bakit mo pa ako sinundan hanggang dito? Hindi ka ba nahihiya? Tila hindi mo siya narinig. Hindi ka man lang huminto sa paglakad. Ni isang tingin ay hindi mo ipinukol sa kanya. Para bang si Lin Jiao ay isang ordinaryong estranghero lang na walang kwenta. Agad na natigilan si Lin Jiao. Nakatayo lang siya roon, nakanganga. Ang mukha niya ay namulat na mutla. Ilang segundo bago siya matauhan. Akmang sisigawan kanyang muli, nang makita niya mula sa loob ng police line ang isang magandang dalaga na nakasuot ng puting medyas at papalapit sa iyo nang may magaan na mga hakbang. Masigla niyang sinabi sa'yo, Lu Chen, nandito ka na pala. Sino siya? Narinig mo ito at sumagot ka sa walang emosyong boses. Hindi ko kilala. Kumurap-kurap si Su Xiaonuan at tila may naunawaan. Nakangisi niyang sinabi, isang extra lang pala. Nang marinig ito, nang itim ang mukha ni Lin Jiao. Nagngingit-ngit siya sa galit, pero hindi siya nang ahas na mag-iskandalo. Dahil nakilala na niya kung sino ito. Ang dalagang ito ay kapatid ng Deputy Director ng National Secret Realm Exploration Bureau ng Tianshui City na si Su Zewa. Itong si Lu Chen, isang hamak na mangingisda lang. Paano niya nagawang damaykit sa isang tulad niya? Kumunat ang noo ni Lin Jiao, at hindi mapakali ang kanyang tingin. Puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, napansin ka rin ni Su Zewa na nasa loob ng police line. Mabilis niyang binitiwan ang kanyang ginagawa, at paika-ikang tumakbo palapit sa iyo. Puno ng paimbabaw ng ngiti ang kanyang mukha, para siyang isang namumukadkad na chrysanthemum. Boss Lu, sa wakas, dumating na rin kayo. Tiningnan mo si Su Zewa sa iyong harapan, na parang umikot ng 360 degree. Ang pagbabago ng ugali, halos hindi mo na makilala ang taong to. At ang eksenang ito ay sakto namang nakunan ng live camera. Sino yan? Grabe naman ang salubong sa kanya. Para personal pa siyang salubungin ng Deputy Director ng Exploration Bureau. At may kasama pang ngiting aso. Hindi ko kilala. Siguro napakalakas na mandirigma yan. O baka naman malakas ang koneksyon. Ang mga comments sa live stream ay biglang dumagsa na parang alon. Nakangiting aso pa rin si Su Zewa. Bahagya siyang nakayuko. Kitang-kita ang lubos na paggalang sa kanyang kilos. Wala siyang pakialam sa mga kakaibang tingin ng iba. Siyempre naman, ang tagumpay ng live exploration na to sa Secret Realm ay nakasalalay lahat kay Lu Chen, ang 4th Order Grandmaster Realm na mandirigma. Basta't matagumpay na matapos ang misyon na ito. Ang karangalang ito, baka sapat na para matanggal ang deputy sa unahan ng titulo niyang director. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Liu Tianhao. Mababasa sa kanyang mukha ang labis na pagtataka. Di ba yan yung tagapatay ng isda na kasama ni Xiao Pang kahapon? Anong ginagawa niya rito? At kailangan pa siyang salubungin mismo ni Deputy Director Su ng ganito kaing grande. Napatingin si Liu Tianhao kay Lin Jiao na nasa gitna ng mga tao. Ngunit nakita niyang tuliro rin ito. Halatang hindi rin niya naiintindihan kung ano ang nangyayari. Tumayo ang host na si Wang Sisi sa harap ng camera, na may misteryosong ngiti sa kanyang labi. Mga kaibigan naming manonood, narito na ang ating huling kalahok. Siya si Lu Chen, isang opisyal na sertipikado. Siya ang pinaka-misteryoso sa lahat ng live streamer ng Secret Realm at siya rin ang pinakamalakas na mandirigma. Nang marinig iyon, nanlaki bigla ang mga mata ni Lin Jiao. Hindi niya kailanman inasahan. Nakakahati lang nila ng landas ni Lu Chen. At ipinagyayabang pa niya na ang bago niyang boyfriend ay isang Secret Realm Explorer. Tapos bigla, sumali rin pala si Lu Chen sa Secret Realm Exploration Team. Pero hindi yan ang punto. Ang punto ay sinabi pa ng host na si Lu Chen daw ang pinaka-misteryoso at pinakamalakas na mandirigma. At opisyal pa mismo ang nagsabi enon. Paanong nangyari yun? Di ba't tagakatay lang siya ng isda? Tumingin si Lin Jiao kay Lu Chen. Tapos sa taong magalang na nakatayo sa tabi nito. Kitang-kita ang pagkalito sa kanyang mga mata. Siguradong may ginawa si Lu Chen para lokohin ang mga opisyal.
Ginagamit niya ang paraang to para balikan ko siya. Tama, siguradong ganun nga. Nag-aalangan ang tingin ni Lin Jiao. Nakatitig siyang mabuti sa screen sa harap niya. Lihim siyang napangisi. Lu Chen, kung inaakala mong mapipigilan mo akong umalis sa ganitong paraan, sinasaktan mo lang ang sarili mo. Biglang may isang staff na mabilis na lumapit. Kakabitan ka ng micro camera. Pagkatapos, humakbang ka na papasok sa vortex. Nang makita ito ng siyam na iba pang mandirigma, isa-isa na rin silang pumasok sa vortex. Biglang nagbago ang tanawin sa kanilang harapan. Sa kanilang muling paglitaw, nakatayo ka na sa gitna ng isang madilim na gubat. Ang matatayog na mga puno ay hinaharangan ang sikat ng araw. Ang malalaking puno ay parang mga katawan ng higanti. Nasiksik ang nakahanay. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa. Biglang yumanig ng malakas ang mga halaman sa unahan. Isang dambuhalang hayop na may 3 metrong taas ang sumugod palabas. Ang buong katawan nito ay nababalutan ng balat na parang metal. Ang nag-iisang sungay sa dulo ng ilong nito ay mahaba at matulis. Natila kayang tumagos sa kahit anong bagay. Nang makita ito ng isa sa mga mandirigma, bahagya siyang namutla. Agad na namutla ang mukha niya. Pinagpawisan ng malamig ang kanyang noo. Dali-dali siyang sumigaw. Isang third-tier exotic beast, ang Iron Armored Rhino. Peste, hindi ko inaasahan na makakatagpo tayo ng isang third-tier demon beast pagkapasok pa lang natin. Bilis, sugod tayong lahat, pero sa sumunod na segundo, nanlaki ang mga mata ng lahat. Nakita ka na lang nilang direktang sumugod sa dambuhalang halimaw. Isang malamig na liwanag ang kumislap. Tumakbo pa ng ilang hakbang ang Iron Armored Rhino habang nasa posisyon pa rin ng pagsugod. Pagkatapos ay bumagsak ito ng malakas. Dahan-daang humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Ang hiwa ay kasing kinis ng salamin. Para itong maingat na hiniwan ng pinakamatulis na talem. Sa loob at labas ng Secret Realm, pati na rin sa buong livestream, biglang tumahimik ang lahat. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, biglang nagwala ang comment section. Isang third-tier exotic beast, pinatay sa isang galaw lang. Sinong gago ang nagsabi sakin? Na isa lang siyang tagakatay ng isda. Sa sandaling ito, maging ang mga manonood sa livestream, o ang mga mandirigma sa loob ng Secret Realm, pati na rin ang mga manonood sa labas ng Secret Realm. Lahat sila ay gulat na gulat. Hindi makapaniwala sa nakikita ng kanilang mga mata. Sa gitna ng mga tao, si Lin Jiao naman ay nakatitig ng husto sa malaking screen. Puno ng pagkamangha ang kanyang mga mata. Kahit sa panaginip ay hindi niya inakala na si Lu Chen, na tinatawag niyang tagakatay ng isda, ay isa palang misteryoso at makapangyarihang mandirigma. Isang third-tier exotic beast yun, ha? Sa depensa ng Iron Armored Rhino. Kahit isang third-tier warrior ay mahihirapang labanan yun. Pero napatay ito ni Lu Chen sa isang hiwa lang ng espada. Habang inaalala ang hiwa ng espada kanina, naramdaman ni Lin Jiao na kinilabutan ng buong katawan at bumilis ang tibok ng puso. Hindi pwede. Kailangan kong bumalik sa tabi ni Lu Chen. Tumingala si Lin Jiao. Nakatitig ang kanyang mga mata kay Lu Chen sa screen. Madali lang sigurong bumalik sa kanya. Tutal naman, gustong-gusto ako ni Lu Chen dati. Basta umamin lang ako sa pagkakamali ko. Tapos maghanda ng maliit na sorpresa. Siguradong patatawarin niya ako. Samantala, sa loob ng Secret Realm, habang tinitingnan mo ang mga numerong sa wakas ay gumagalaw sa system panel. Bahagya kang napangiti. Sabi ko na nga ba? Ang pagpatay sa malalakas na kalabang ito ang paraan para makakuha ng mas maraming blood value. Congratulations host, matagumpay na lumampas sa 1,000 ang iyong blood value. Nakuha ang Mountain and River Sun Moon Diagram Contemplation Method. God Tier Talent, Azure Dragon Bloodline. Peerless Sword Technique, Sword that opens the gates of heaven. Mountain and River Sun Moon Diagram Contemplation Method. Isang sinaunang top tier na paraan ng pagninilay-nilay. Kayang obserbahan ang mga bundok, ilog, araw, at buwan para walang hanggang mapataas ang limitasyon ng spiritual power. God Tier Talent, Azure Dragon Bloodline. Kapag ginamit, kayang palakasin sa maikling panahon ang iyong lakas, bilis, at depensa ng 10 beses. Sword that opens the gates of heaven. Sinaunang walang kapantay na pamamaraan ng espada. Kapag binuksan ng espada ang mga tarangkahan ng langit, ang mga nilalang ay papano. Ang mga buhay ay haharap sa kamatayan. Ang mga immortal ay luluhod sa kapayapaan. Habang pinapakinggan mo ang mga gantimpalang ito, bahagyang nagliwanag ang iyong mga mata. Pero agad ding kumunat ang iyong noo. Dapat sana, pagkatapos tumaas ng blood value, dapat tumaas na rin ang level. Pero nasa 4th tier Huajin Grandmaster pa rin ako. Walang nagbago. Kailangan pa kaya ng ibang kondisyon para makalagpas sa 4th tier. Bigla mong naalala yung nakuha mo kanina. Ang Mountain and River Sun Moon Diagram Contemplation Method. Napaisip ka, ilang taon na rin palaging 100 lang ang spiritual power ko.